Mga bata, ang tinatalakay natin ngayon ay napakahalaga. Pag uwi ninyo, siguraduhin ninyong mag-review. Ako si Richard Lin, isang ordinaryong estudyante. Wala akong masyadong hilig. Minsan lang ako naglalaro. Siya ang reyna ng campus, si Yvette Stevens. Si Yvette Stevens. Medyo malamig siya. May gusto ako sa kanya, ngulit hindi ako makapagsabi. Hindi ko nga alam kung gusto ko talaga siya o libog lang. Siguro pareho. Nakatugon ng host sa mga kinakailangan. Isinasagawa ang pag-boot ng sistema. Ano yung tunog? Sistema? Congratulations, host! Bagong task na unlock. Mag-confess ka Yvette Stevens sa loob ng 30 segundo. Not tagumpay, makakatanggap ng reward. Mag-fail, mamatay ka kaagad. Simula ng countdown. 30, 29. Ano to? Bagong task? Totoo ba ang sistema? Bakit mamatay pag nag-fail? Oh, patay ako! Kung lumapit ako at mag-confess, tapos siya magsabi ng hindi, mamatay ako sa hiya! Sistema, huwag mo akong gipitin. Pwede bang hintayin matapos ang klase? 站90 Malapit nang matapos ang oras. Tangina. Richard, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Okay lang ako. May kailangan lang akong gawin. Yvette, mahal kita. Pwede ka maging girlfriend ko. Tangina, nag-confess si Richard kay Yvette. Si Yvette ang reyna ng campus. Hindi sila nag-uusap. Ano ba ang ginagawa ni Richard? Anong chika? Uwi ba siya? Patay ako! Kung sabihin niyang hindi, matatapos pa rin ba ang task? Nakita na ang host ay natapos ang task, binibigay ang reward. Salamat, salamat. May buhay pa ako. Ngunit, si Yvette. Ikaw, ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Gusto ko ang maputi mong binti, ang maganda mong dibdib, at ang maganda mong katawan. Ang diretso! Si Richard ay nawala sa sarili. Kaya ba ni Yvette yan? Siguro sasabog siya. Halatang ginugulo niya lang. Ngayon, naging mas mainit na. Papayag ako. Ano? Pumayag siya? Pumayag talaga si Yvette. Si Richard ay talagang lumalabag sa script. Pumayag talaga si Yvette? Akala ko, siguradong tatanggihan niya ako. Natapos ko talaga ang task ng sistema. Ano ngayon ang gagawin ko? Nag-confess lang ako para tapusin ang task. Richard, ginulo mo ang aking klase. Sumulag ka sa opisina ko. Opo, ma'am. Nag-confess siya sa akin. Seryoso ba siya? Ano ang gagawin ko? Natapos mo ang bomb task. Bomb got 500,000. 500,000 cash recompensa. 500,000. 500,000? Wow! Nabuksan ang task ng Sistema 2. Mag-first kiss si Yvette sa loob ng 32 segundo. Matagumpay para makatanggap ng reward. Task ng Sistema 2. Kung mabigo, mamamatay ka kaagad. Simula ng countdown. Huwag mo akong gawin ito! Nag-confess lang ako, okay? Gusto mo ngayon ang first kiss namin? Richard, bakit ka nag-aatubili? Countdown. Trust the fool. Seryoso? Patay ako sa silang sistema na to! Ma'am, may emergency! Babalik ako! Ikaw. Yvette. Richard, ano nangyari sa'yo? Bakit ka hinihingal ng ganyan? May nangyari ba? Ako, wala na. Walang oras magpaliwanag. Sasabihin ko mamaya. Richard, ikaw! Tama ba nakikita ko? Hinalikan niya si Yvette! Si Richard baliw na. Nalunod ba siya sa init? Si Yvette palaging malamig. Magugulo ito. Hinalikan niya ako. Ano gagawin ko? Sabi niya, gusto niya ako. Biglang hinalikan niya ako. Ano gusto niya? Bakit? Bakit mabilis tibok puso ko? Babalik ako. Ma'am, may emergency ako kanina. Okay na ngayon. Kid, bakit ka ganoon? Wala na, sumulat ng pagsisisi. Ipas mo bukas. Okay, ma'am. Task done. Buhat pa rin ako. Paano na si Yvette? Patay ako nito. Hindi niya ako papatayin, di ba? Ang galing! Congratulations, host. System triggered. Bagong top 3 unlocked. Hayaan mo muna ako magmaneho. Bakit may task screen na naman?
Umur ka nacho kain gulo. Urun naman ni. Into sido sa kaya ni. Sa uti rudo ko naman ni gule. Teran jaga naman ni. Urun nacho ko naman ni dine. Teran jaga naman ni. Urun kai pa ko alin wala. Urun bo ko ang arat. Sira na lang. Into sido mo sila urun ba na ko alin la. Urun bo ko ngada. Sina ka daw. Shi tiyo. Sistema, wag ganyan! Bigyan mo ako ng oras! Saan ang broadcast room? 15. 14. Patay ako sa sistema na to. Ma'am, saan ang broadcast room? Hey, Pasensya na. Kumusta sa lahat? Ako si Richard Lin. Ngayon, may sasabihin ako sa isang tao. Yvette, alam ko, nagulat ka pa sa nangyari. Ngunit gusto kong malaman mo, seryoso ako. mahal ko ang boses mo, ang ngiti mo, at lahat ng bagay tungkol sa'yo. Nagpapahayag siya sa radyo. Biglaan talaga. Ang pag-ibig ko ay mas malalim pa sa salita. Tulad ng katotohanan ng mga kwentong sinabi ng panahon. Ang nararamdaman ko ay totoo. Ang pangako ko ay saksi ng buwan. Grabe! Nagpapahayag si Richard sa radyo at kumakanta pa. Ngayon, lahat ay alam na gusto ni Richard si Yvette. Si Richard, nasa fast forward. Ilang minuto lang, marami na nangyari. Si Richard talaga, hindi binibigyan ng oras. Si Yvette na mag-react. Si Richard na pang naglakas loob pang mag-confess sa kanya sa school. Hindi ka tatanggapin ni Yvette! Echo. Dapat ba ako magalit? Anong gagawin ko? Tanggapin ko ba siya? O tanggihan siya? Grabe, may sasakyan at vilya pa. Ang galing ng sistema. Hey, salamat sa tubig. Sistema, hindi ko pa natatapos ang ship na to. May isa pang task? Papatayin mo ba ako? Mag-joyride ka, Yvette? Tumalido, mamamari ka. Indaw check reward system. Sa loob ng 60 segundo, simulan ng countdown. Hatid si Yvette sa joyride. Pass, hatid si Yvette sa joyride. Tumalido, mamamari ka kaagad. Simulan ng countdown. 60 segundo. 59 segundo. Saan si Yvette? Saan siya? Ano nangyari kay Richard ngayon? Nag-confess sa speaker at kumanta ng love song. Ngayon, alam na ng buong school. Masyado siyang nagpapansin. Akala niya malaking tao siya. Tama! Trip lang siya. Yung pag-confess niya, sobrang direct. Kadire. Akala ko mabait siya. Di ko akalain ganito siya. Si Richard ay mahirap. Di niya kayang bumili ng magandang sapatos. At nag-confess pa kay Yvette? Si Yvette ang reyna ng campus. Tama. Yvette, mabukas ka ng mata. Huwag ka maloko ni Richard. Di niya kayang bilhan ka ng pagkain? Huwag mo sabihin yan. Hindi siya ganyan dati. Yvette, defending him pa rin? Nag-confess siya sa'yo sa school broadcast na yon. Huwag mo sabihin may gusto ka sa kanya. Alam ko ang weird niya ngayon. Pero usually, hindi siya ganyan. Siya ay maalalahanin at mabait. Ngayon lang, baka may nangyari. Anong nangyari? Nakikita na ang tunay niyang kulay. Tama. Mahirap po siya at walang hiya. Ang tanga. May lakas na loob si Richard. Kung may gusto siya, sasampal ko siya agad. May dahilan siya. Yvette, sumama ka sa akin. Richard? Bakit? Ano nangyari? Richard, ano ginagawa mo? Richard, pitawan mo si Yvette. Alam mo ba ang lugar mo? Walang oras magpaliwanag. Sumama ka lang. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit siya nagmamadali? 20. 19. Bilisan! Mas mabilis! Yvette, sumakay ka na. Ang kotse na to? Sa'yo ba? Sumakay ka na. Ipaliwanag ko mamaya. Ferrari yan? Kay Richard yan? Impossible. Di niya pa kayang bumili ng magandang sapatos. Paano niya mai-drive yan? Sikretong mayaman ba siya? Kung alam ko lang na mayaman siya, di sana ako nagsalita ng ganoon. Ang swerte ni Yvette. Hindi lang siya niligawan ni Richard. Sinundo pa siya gamit ang supercar. Bakit siya? Kasi lang maganda siya.
Hindi. Sumakay si Yvette kay Richard? Saan niya nakuha ang kotse na yan? Bakit siya sumama kay Richard? Ang kotse na to? Sa iyo talaga? Akin to. But you're always so frugal. Yvette, tungkol dito, ipaliwanag ko mamaya. Umalis muna tayo dito. Hindi kita papayag ang madaling makuha si Yvette. Ang gwapo ni Richard. Sana ako si Yvette. Wala kakaiba. Maswerte lang si Yvette. Ganoon lang. Di mo narinig si Richard? Gusto lang niya ang hita at dibdib. Walang nakakaalam. Pag nagsawa na siya, basta niya lang iiwan. Tama. Ang mga lalaking gaya ni Richard, na mayaman pero itinatago, iiwan din siya balang araw. Richard, saan tayo pupunta? 点我呢是Irawi Hayung, tinuloy mo sa Task the Word sa Irawi sa yun. Mido Group, isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang sistema na to ay gago. Engage Blue Wall System, Correct Post, Task, Second Shudod, sa to have fight mo. Oh my God! Hindi na naman! Isa pa nito! Magmamakaawa na ako! Kik mga araga, sa omni nudo, sistema, ingko bicho kuwasa sa komodigo, mamaraga, sa omni gikudo, tingin tiga sa julo daw, tak, dali tiga sa julo daw, ayun chagin, komodigo, mas, kung nalaladan, surakabaw, 90. Sumakay lang si Yvette para mag-joyride. Tapos kailangan ko siyang dalhin sa hotel. Grabe to. Walang puso talaga. 80, 79. Richard, saan tayo pupunta? Para mag-check-in sa hotel. Ha? Richard, hindi totoo to, di ba? Ako? Nanggagamba ako. Yvette, tiwala ka ba sa akin? Oh, Relax, hindi kita sasaktan. Bakit parang maloko ako? sige na lang. Isang kwarto. Bilisan. Sige po. Pwede po makita ang ID niyo? Bilisan natin. Tapos na ba? Okay po, sir. Mangyaring maghintay po. Sir, ang room card. Halika, Tara. Ang mga kabataan na yon ay sobrang mainipin. Ako, ikaw, Richard. Huwag kang mag-alala. Di kita hahawakan. Marami nangyari sa isang araw lang. Dinala ko si Yvette sa hotel. Grabe to. Yvette, pasensya na. Pinahihirapan kita. Okay lang. Tiwala ako sa'yo. Salamat. Richard, okay ka lang? Ako, okay lang ako. Di ko nang alam kung paano sasabihin sa'yo. Okay lang. Maghihintay ako. Ang demonyong sistema ay gustong patayin ako. Kung mamaya pilitin ako ng sistema matulog kay Yvette, ano ang gagawin ko? Kung ipagpatuloy ko, magiging rapist ako. Mission complete. Reward, enhanced physique. Mas malakas ako ngayon. Hindi na pagod. Oh, salamat. Congratulations, host. Sistema na trader. Barong task 6 na adla. Seryoso? Muli? Sumabog na lang sana ang demonyong sistema. Tapusin na lahat. Itigil ang tasks. Sistema, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Sa loob lang sa 2 segundo, itulak si Yvette. Magtagumpay, may reward. Kung mabigo, ikaw ay mamamatay ka agad. Countdown, 90. Walang puso itong sistema. Nangako na ako kay Yvette na hindi ko siya hahawakan. Kung itulak ko siya ngayon, hindi ba? 80, 69, 7. Kung itulak ko siya, labag sa konsensya ko at hindi na niya ako potitiwalaan. Kung hindi, mamamatay ako. Paano ako pipili? Hindi ko magawa. Tiwala na tiwala si Yvette sa akin. Hindi ko siya masasaktan. Ngunit kung hindi ko gagawin, mamamatay ako. Okay ka lang? Okay ka lang ba? Maputla ka talaga. Ako, okay lang ako. Ang pawis mo. May sakit ka ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Richard, anong nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin kung may problema. Tutulungan kita. Yvette, bakit ka ganyan kabait sa akin? Hindi ko nararapat ang tiwala mo. Sesenta, 59, segundo, 58. Malapit na matapos. Ano ang gagawin ko? Patay na ako! Patay na ako! Richard, anong problema? Nag-aalala ako sa iyo. Yvette, ikaw. Hindi ako pwede mamatay! 30, 29. Marami pa akong hindi nagawa. Hindi pwedeng ganito lang ang katapusan. Richard, okay ka lang? Natatakot ako sa iyo. Pasensya na, Yvette.
Wala akong choice. Hindi ako pwede mamatay. May misyon pa akong tapusin at pangako na panindigan. Richard, ano ang ginagawa mo? Ipipilit pa talaga ni Richard ang sarili niya. Sumumpa siya na hindi niya ako sasaktan. Nagsinungaling ba siya sa akin? Hindi ko magawa. Hindi ko siya masaktan. Tiwala siya sa akin. Paano ko sisirain ang tiwalang binigay niya? 10, 9. Hindi ko magawa. Walang kwenta yan. Yvette, pasensya na. Ako, hindi dapat kitang ginanyan. Richard, may problema ba? Kanina, Pasensya na. Baka ako mamatay. Pasensya na. Mamamatay na ako. Richard, ano nangyari sa'yo? Huwag akong takutin. Bago ako mamatay, nakita ko pa rin na sobrang mahalaga ako kay Yvette. Sulit na sulit. Sige, mamatay na ako! Handa na ako! Congratulations! Nag-trigger ka ng hidden skill. Bonus, nataas ang IQ. Biglang, mas malinaw ang otak ko. Mas mabilis din ang pag-iisip. Hindi ako namatay. Di ba sabi mo mamamatay ako kapag hindi ko natapos ang task? Naigalari, narendari, tititin ito gusto. May dadari, dobi mo ay gamiroban. Gusto mo tirayong dumit, stemol na nilivaran, steragi ko domiroban ko, fariri na dobi, gusto mo tirayong dumit. Gusto ko, pero ayaw kong gawin. Kailan ko gustong mag-check-in kasama si Yvette? Ngunit, hindi ko inakala. Dahil sa sistema, ako at si Yvette ay naging tunay na magkasintahan. Minsan, ang paghakbang lang ang mahalaga. At sa loob lang ng kalahating araw, nasa hotel na kami. Sistema, ang galing mo. Nahanga ako. Yvette, huwag kang umiyak. Okay na ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Lumayo ka sa akin! Pasensya na. Sistema, ikaw ang may kasalanan. Sa tingin ni Yvette, sinungaling ako. Ano ang gagawin ko? The Virtualicious host, si Sema na Chide, sa loob ng 3 euro, akalbat hiret, para bunin si hiret at pigilan ang dali niya sa loob ng 3 euro. Marapos ang task, makakakuha ka ng marating cash reward. Marapos ang task, makakakuha ka ng marating cash reward. Humingi ako ng tulong, pero ibinalik mo lang ang problema sa akin. Ngunit, Sa ngayon, may magarang sasakyan at bahay ako. At 60% ng Mido shares. Pero totoo lang, walang ganong cash sa akin. Basta ginawa ng sistema dati, ang cash reward ay malamang malaki din. Yvette, namasar lang ako kanina. Richard! Sino ang nagbiro ng ganyan? Akala ko iba ka. Hindi ko inakala na mahilig ka din magsinungaling. Kaya lahat ng sinabi mo, puro ka sinungalingan. Putangin na! Sistema, ikaw ang may kasalanan. Galit na galit si Yvette na yun. Host, may 1 minuto, 46 segundo ka na lang. Paalala lang, ang cash reward na ito ay napakalaki. Yvette, aminado ako. Nagsinungaling ako kanina. Ngunit, gusto ko lang malaman kung mahalaga ako sa'yo. Kung mamatay ako isang araw, gagawin mo ba? Wag! Patawad, please. Siege. Richard, baka nakalimutan mo na. Ang nangyari nun bata tayo. Pero nasa isip ko pa. Ikaw, ang sumalag. At sinabi, huwag kang mag-alala, protektahan kita. Huwag kang mag-alala, protektahan kita. Parang, hindi naman siya galit na galit. Yvette, tiwalaan mo ako. Mula ngayon, hindi na kita sinungalingan. Yvette, tiwalaan mo ako. Mula ngayon, hindi na kita sinumalingan. Adventurations host, tapos na ang mission. Nakatanggap ka ng cash reward na 8.88 billion. May transfer na ito sa iyong bank account. Putang ina! Richard! Ano yan? Okay lang ako. May kakaiba sa ugali ni Richard simula kaninang umaga. Sa normal, hindi siya magpapakita ng ganyan. Richard, tandaan mo, sinabi mo. Huwag mo itago sa akin ang kahit ano. Pinapangako ko, mula ngayon, wala akong itatago sa'yo. Maliban sa sistema. Pwede mo bang ipangako sa akin ng isang bagay? Magpatuloy. Bago tayo, talagang ikasal. Ikaw? Huwag mong gawin yan. Si Yvette ay konserbatibo, kaya ang kanyang hiling ay normal lamang. Matagal ko nang gusto si Yvette.
Sa wakas, kami na. Kaya hindi ko dapat pilitin. At saka, gusto kong makasama siya habang buhay. Ang dahilan ng aking pagkalagpas ay dahil sa putangin ng sistema. Yvette, tiwalaan mo ako. Anumang bagay na ayaw mong gawin, hindi kita pipilitin. Si Yvette ang unang humalik. Para sa iyo yan? Parang nasa pinakamataas na punto ng buhay ko. Meron akong doble na gantimpala. Yvette, gabi na, malalim na. So ang school, siguro sarado na. Bakit hindi tayo magstay dito? Para ngayong gabi. Pinapangako! Hindi ako gagawa ng kahit ano. Ako na sa sofa. Overthinker lang pala ako. But, Richard! ganto na lang. Ikaw na sa kama. Ako? Totoo? Pwede? Kung ayaw mo, wala na lang. Siyempre, gusto ko. Mas komportable sa kama. Yvette, dito ka. Huwag mag-alala. Mahimbing akong matulog. Ako muna maghugas. After Yvette washes up, I'll cuddle her to sleep. That's okay, right? Putang ina, sino to? Sino ang napapahiya ngayon? Ginoong Lin, sa wakas, sinagot mo na. Sino ito? Ako si Daniel Taylor, Vice-Presidente ng Lido Group. Ano ang nangyayari? Sa ngayon, may problema ang kumpanya. Ikaw ang pinakamalaking shareholder. Kailangan ka namin dito. Pwede bang bukas na lang? Ginoong Lin, naghihintay na lahat sa opisina. Congrats, host! Isang side quest ang na-trigger. Irutas ang thesis ng Lido Group sa loob ng 30 minuto at bumalik ka kaagad sa kama ni Yvette. Simula na ang countdown. Walang ganyan. Sistema, bakit kailangan madali? Pwede ba akong umalis sandali? Pupunta ako. Yvette, may emergency. Kailangan akong umalis. Gabi na. Pwede bukas na lang? Gabi na talaga. Wala akong choice. Emergency sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Kung walang gulo, babalik ako sa lalong madaling panahon. Matulog ka muna. Sa kumpanya? May internship na siya. May internship na siya. Gabi na, pupunta pa rin siya. Masipag talaga siya. Alam ko naman, siya ang pinakamahusay. Ginoong Lin, pasensya na po. Naabala ka namin. Bakit hindi mo sinabi sa telepono? Kailangan pa akong pumunta. Ginoong Lin, usap tayo habang naglalakad. Ang ibig mong sabihin, lahat ng pondo ng Mido ay nakatalina? Opo, Ginoong Lin. Ang lahat ng mataas na opisyal ay kinakabahan na yon. Iminungkahi ni Ginoong Miller na magpautang sa bangko pero ikaw ang legal rep ng kumpanya. Kaya sa huli, gusto mo lang na ako ang manggutang. Ginoong Lin, ikaw ang amo ng kumpanya. Kung hindi ka kukuha ng pera, sino pa? At ito ay... Ginoong Lin, bagong gulang nakuha ang kumpanya. Kaya baka hindi mo pa kilala. Siya po ang direktor ng pananalapi, si Thomas Yang. Kaya ikaw ang direktor ng pananalapi. Ikaw ay tinanggal. Ikaw! Ano? Direktor ka lang ng pananalapi. Pero kumilos ka, parang amo. Ano? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko? Ginoong Lin, si Genome Yang ay matagal na sa kumpanya.
Magtatanggal ka sa akin? Jinong Yang, hindi ganun ang ibig sabihin ni Jinong Lin. Jinong Lin! Jinong Yang! Ginoong Taylor. Nandito ako para ayusin ang problema, hindi gumawa ng bagong problema. Bilang direktor ng pananalapi, hindi niya naayos ang problema, kundi ipinasa lang lahat sa amo. Ang ganong tao, bakit ko pa itatago? Para lang magpanggap na nagtatrabaho, ikaw. Ano? May sinabi ba akong hindi totoo? Ikaw, wag mo isipin na, mayaman ka lang. Kung magkaproblema ang kumpanya, ang 60% mo, mababaon din. Tsaka, ang kumpanya ngayon ay nasa panganib. Wala ako. Tingnan natin kung kaya mo. Kaya pala mayabang siya. May talent din pala siya. Gusto niya akong takutin. Masyado siyang bulag. Ako, ayaw na minamaliit. Bilang pinakamalaking shareholder at may-ari ng Nido, sa tingin ko, may karapatan pa rin ako na tanggalin ang isang direktor. Magpakatapang ka pa kung hindi mo makuha ang pera. Kahit lumuhod ka at magmakaawa, hindi ko pa rin... Jinong Yang. Sumunod po. Kasama ko lang ang nobyo ko. Tapos tinawagan niyo ako dito. Hindi pa ako galit. Pero kayo, nagtatampo na. Jinong Lin, talagang nagalit ka kanina. Ang pananalapi ng kumpanya, palaging hawak ni Jinong Yang. Ngayong wala na siya. Gaano kalaki ang kulang? Jinong Lin, pasensya, ano pa ulit? Tinanong kita, gaano kalaki ang kulang? Sa ngayon, ang kumpanya may kulang na mahigit 60 bilyon. Ngunit sa 3 araw, babalik na ang pondo. Mahigit 60 bilyon lang? Akala ko malaking problema. Nagpadala ako ng 100 bilyon sa account ng kumpanya. Sa susunod, tawagan nang ako diretso. Huwag akong dalhin dito. Nagde-date ako. Dinukot niyo ako dito. Nasira ang mood. Jinong Lin. Oo nga. Si Thomas Yang, di ba? Palabasin mo siya ngayon. Mula ngayon sa Mido, ayaw ko na siyang makita. Noted, Jinong Lin. Ganyan lang? Ang lakas ni Jinong Lin. No wonder sa maikling panahon, nabili niya ang Mido Group. Ang iba bumili ng kumpanya, kinukuha ang pera. Bakit ako ang nagbabayad? Pera lang naman ang sistema. Congratulations, host! Tapos ka na sa task. Ang reward mo ay 60% shares ng Vito Investment Fund. Yung malaking negosyo na dominante sa merkado. Yung nagkakahalaga ng bilyon. Natapos ang paglipat ng equity. Ikaw na ngayon ang may kontrol sa Vito Fund. Ang ganda ng kotse. Kung may boyfriend ako na ganyan, sosyal na ako. Nakita mo ba ang sarili mo? Ang babae sa tabi niya ay ang reyna ng campus na si Yvette. Akala ko si Yvette ay seryoso at mabait. Palibas ay mahilig sa pera. Inggit lang ka lang sa kanya. Sa tingin ko, si Richard at Yvette ay para talaga sa isa't isa. Walang kwenta, maswerte lang si Richard. Nakumita ng pera. Kung kaya mo, bilhin mo ang sarili mong Ferrari. Si Richard kumita ng kaunti, pero ubos din. Hindi siya magiging malaki. Kung makita ni Yvette ang tunay niyang pagkatao, siguradong iiwan niya si Richard. Ako lang ang. Karapat dapat kay Yvette. Akala ko ako na ang walang hiya. May mas malala pa. Dapat alam mo ang lugar mo. Pala ka na naghahangad ng ganda ng swan. Wait, ikaw. Richard, abangan mo! Hindi ko hayaan na manatili si Yvette sa iyo. Kakaiba. Bakit walang task ang sistema ngayon? Richard. Ha? Pwede ka bang sumama sa bahay bukas? Congrats! Bagong task ng sistema. Hatid si Yvette sa bahay. Matapos gawin, reward. Makakakuha ka ng random reward. Andyan na. Siyempre. Lang, makikilala na agad ang iyong magulang? Ano iniisip mo? Hahatid lang kita sa bahay kasi wala si tatay ngayon. Yvette. Tapos na ba ang homework mo at ang galaro ka lang? Umuwi na tayo ngayon!
Sa pagkakaalala ko, medyo nakakatakot ang tatay ni Yvette. Walang ideya kung ano ang ugali ng kanyang ina. Huwag mag-alala, Richard. Ang bait ng nanay ko. After school, bibili ako ng regalo sa mall. Hindi kailangan. Come on, hindi pwede. Hindi ako pwedeng makita ang future biyanan ko na walang dala. Okay. May pera lang. Nagmayabang na. Gusto ko makita. Hanggang kailan ang pera niya? Richard, alam kong kumikita ka na, pero hindi mo pwedeng magwastong pera ng ganito. Ang lahat ng binili mo, libo-libo ang halaga. Para sa future in-laws ko to. Paano to pagwawastuhan? Kahit ilang daang libo o ilang milyon, walang problema. Ang galing mong magsalita. Mayaman pala si Richard. Libo-libo lang ang regalo. Huwag naman sana. Nagpapanggap lang siya mahirap. Pero isa palang mayamang tagapagmana. Imposible. Parang kailangan kong itapon ang dating plano. Ah, ganon. Yvette, dito ka nakatira? Richard, hindi ko sinadya na itago sa'yo. Alam ko namang maayos ang buhay ng pamilya ni Yvette. Di ko lang inakala na ganito kaganda. Ang apartment dito ay hindi katumbas ng villa sa tabing ilog. Ngunit para sa karamihan, ang lugar na to ay hindi abot kaya. Buti na lang may sistema ako ngayon. Kung hindi, hindi ako karapat-dapat kay Yvette. Ipaparada ko muna ang sasakyan. Sige. Pasok na tayo. Naghihintay si Ginang Stevens. Ina, nandito na kami. Anak ko? Hey Richard ka, di ba? Hindi mo naman kailangan. Hindi kailangan ng maraming regalo. Dapat lang po. First time po naming magkita. Hindi pwedeng walang dala. Mahal talaga ito. Yvette, estudyante pa si Richard. Bakit mo hinayaan? Bili ng ganyan. Ina? Ma'am, huwag po sisihin si Yvette. Ako po ang nagpilit bumili. Magaling din itong bata. Alam pa niyang ipagtanggol si Yvette sa harap ko. Maglaro muna kayo. Mag-enjoy. May 2 pang ulam. Kapag tapos, kumain na tayo. Hindi ba uwi si tatay ngayon? May dinner siya. 3 lang tayo. Maglaro na kayo. Ginoong Stevens, nag-aalala pa rin sa panlabas na proyekto ng Lynn? Ginoong Davis, alam mo mismo kung gaano karaming pera ang Stevens Group. Ngunit, kung makuha ang proyekto, makakakuha tayo ng hindi bababa sa bilyon-bilyon. Hindi ko talaga pwedeng ipagpaliban. Ang cash flow natin, nakatalina sa mga proyekto. Hindi na tayo makapag-loan sa bangko. Kung gusto natin makuha ang proyekto, kailangan natin maghanap ng pera sa iba. Ngunit, $1 billion yan. Sino magpapautang ng $9 billion sa Stevens Group? Ginoong Stevens, yung sinabi ko dati. Ginoong Stevens, ang lalaking Ford ay interesado sa anak mo. Gusto din niya ang Ford Group na maging malapit sa Stevens Group. Ginoong Davis, ang buhay ng anak ko ay sa kanya. Hindi ko siya pipilitin na ikasal. Ginoong Davis, sinabi ko na, hindi ko pipilitin ang anak ko na makipagrelasyon sa ayaw niya at hindi ko siya ipapakasal sa ayaw niya. Alam ko mahal mo siya. Ngunit, sa ngayon, ang Stevens Group walang pagpipilian. Ginoong Davis, ayusin ang meeting sa pamilya Ford. Okay, gagawin ko kaagad. Binabati ka, host. Nagawa mo ang task. Andito na! Binabati ka, nakakuha ka ng 5 power-up pill. Power-up pill? Para saan ba to? Sistema, mas mabuti pa bigyan mo na lang ako ng pera. Yvette, kumain na!
Nanay. Dito. Dito, Richard. Salamat, ma'am. Nanay, hindi si Richard bata. Kaya niya sarili niya. Hindi mo na kailangang... Dahan-dahan sa pagkain. Walang mang aagaw ng pagkain mo. Dahil masarap ang pagkain. Kita mo, marunong magsalita si Richard. Oo nga. Sabi ni Yvette, bago magka-date lang kayo. Dito na ang interogasyon ng magulang. Nanay, baka mas. Maganda kumain muna tayo. Nagtanong lang. Kitang-kita, nagtatanggol sa boyfriend. Ma'am, kahit bago magka-date lang kami ni Yvette, actually, matagal na kaming magkakilala. Nag-aaral kami sa parehong paaralan. So lahat ng nangyari dati, naalala pa ni Richard. Seryoso po, ma'am. May gusto na po ako kay Yvette, simula pa po sa high school. Noong panahong yun, mahirap talaga ang pamilya ko, at wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya. Nang maglaon, nagpursige lang ako, sinubukang makahabol sa kanya at makapasok sa parehong kolehiyo. Kaya? Ginawa mo lahat. Richard, napansin ko ang sasakyan na dinala mo kanina. Sa'yo ba yon? Para okay na ang buhay mo ngayon. Nanay, bakit po tinatanong niya yan? Ang totoo, Richard, hindi ako isang matigas na magulang. Sa aming pamilya, hindi mahalaga ang estado sa lipunan. May isang bagay lang. Gusto lang namin na mabuhay si Yvette ng masaya at komportable. Ang pera ay pangunahing kailangan para doon. Kaya tinanong ko, huwag mong malis-interpret. Mahal niya talaga. Hindi siya nagpapaapekto sa estado ng pamilya. Mas magaling na siya sa karamihan ng magulang. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Okay na po ang aking buhay ngayon. Sa katunayan, kahit anong bagay na gusto ni Yvette, bibili ko para sa kanya. Siyempre, mas mahalaga, aalagaan ko siya ng mabuti. Nang marinig ko yan, parang nabawasan ang aking alalahanin. Ang ama niya karaniwang mahigpit kay Yvette, pero sobrang mahal siya nito. Basta mahalin mo siya, tsak ako na gusto niya na kayo ay magkasama. Salamat po, Ginang. Madalas ka lang. Pumasyal dito. Opo, Ginang. Gagawin ko po. Sige, kumain na. Kain na. Matthew, sa wakas ay nakilala kita na yon. Mahirap mag-set ng meeting. Sa'yo kay Ginoong Davis. Overflattering, Ginoong Ford. Nandito ako ngayon para humingi ng pabor. Naipaliwanag na ni Ginoong Davis, ang $1 billion na pondo, isang maliit na bagay lang. Pag-usapan na lang natin mamaya. Pauna ko muna ipakilala. Siya ang aking anak. Magandang araw, Ginoong Stevens. Magaling na bata, Ginoong Ford. Oh, huwag kang mag-exaggerate. Ang mahalaga ay gusto mo ba siya? Ginang, gabi na po. Aalis na po ako. Sige, sige. Sana madalas kang pumasyal. Yvette, hatid mo si Richard. Opo. Nandito ka na. Ilan inom mo? Amoy alak ka. Saan si Yvette? Hinatid niya ang kanyang boyfriend. Ano ang sinabi mo? Boyfriend? Simula kailan siya may boyfriend? Langit lang to. Sinabi ko na to. Ngunit sinabi mo, ang kumpanya ay abala ngayon. Kaya naisip ko na subukan muna si Richard para kay Yvette. Matthew, walang itatago sa'yo. Ang $1 billion na pondo ay walang problema. Ngunit ang kondisyon, ang anak mo, ay dapat magpakasal kay Michael. Matthew, sa negosyo, alam mong mabuti, ang oo ay may pero. Kung hindi tayo magkakamag-anak, bakit ko ibibigay sa'yo ang $1 billion? Tama, di ba? Nakilala ko si Richard. Mukhang mabuti siya. Bata at may potensyal. Bakit ganyan ang mukha mo? Sinabi ng Fords na ayusin nila ang pera ng kumpanya, pero may isang kondisyon. Kailangang magpakasal si Yvette kay Michael. Ano ang sinasabi mo? Paano mo maayos ang isang arranged marriage? Dati mo pa ang pinakakontra dito. Walang akong pagpipilian. Ang grupo ay hindi umasenso ngayon. Ang panlabas na proyekto ng Lynn
ang huling pag-asa. Naisip ko, si James ay hindi masama. Pwede silang subukan. Nakikita ko si Yvette at Richard ay magkasundo. Sa tingin ko, kung sasabihin mo sa kanya, magagalit siya sa'yo. Sige, huwag mong galitin si Yvette. Kumusta ang performance ko? Parang ganun-ganun lang. Kung hindi matalino ang nanay ko, ang pagkain mo ng 3 malaking mangkok ng kanin ay matatakot siya. Ginawa ko lang yun para ipakita na masarap ang luto niya. Sige, okay. Nakita ko lang ang sasakyan ni tatay. Bumalik na rin ako para marinig ko ang sasabihin ni Ina. Okay, Binibining Stevens, mag-imbestiga ka muna. Uuwi na ako para matulog. Palaging nagbibiro. Umalis ka na. Text mo ako pag uwi. Okay. Bam. Busy sa system tasks. Walang oras bisitahin ang magulang. Hi, Ina. Richie, pwede ka bang pumunta sa ospital? Ina, ano ang nangyayari? Ang iyong tatay. May nangyari kay tatay. Sang ospital siya? Sa People's Hospital. Ina, bakit kayo nandito? Sabi ng doktor, may sakit sa puso ang tatay mo ngayon. Kailangan natin ng 200,000 para sa operasyon. Siya ka lang nila iisipin ang operasyon. Ngunit hindi pa rin kayo pwedeng nakaupo lang dito. Bakit ka sumisigaw? Akala mo pag-aari mo ang ospital? Mapalad ka, pinayagan ka pa manirahan dito. Di kayang bayaran ng ospital, pero gusto pa gamutin? Ina, alam kong walang pera. Hindi naman siguro wala talaga tayong pambayad para sa operasyon. Sabi ng tatay mo, ang ipon natin para sa kasal at asawa mo. Sabi niya kahit mamatay, hindi niya gagalawin ang pera. Ano? Ang mapagmahal mong anak. Simula nang pumasok ako, patuloy ka nagsasalita. Parang madaling apihin ako. Pagpapagamot sa tatay mo? Hindi mangyayari ngayon. Richie, anong ginagawa mo? Desisyon namin ito. Pakiusap, huwag magalit. Alam kong hirap silang kumita ng pera. Ngunit hindi ko akalain na ipon nila ito at hindi gumastos ng kahit piso para lang sa aking kasal. Nay, huwag mag-alala. Kumikita na ako ngayon. Magiging maayos si tatay. Umaasa pa rin ako sa inyo na alagaan ang anak ko. Sino ang nag-aaway? Siya! May lakas ng loob kayong gumulo dito? Palabasin ang 3 ito sa ospital. Kung may hahawak sa aking magulang ngayon, nananampalang, mamatay kayo ng masama! Grabe ka naman! Hindi mo nga mabayaran ng bill, pero nagbabanta ka pa? Gusto kong makita kung paano mo kami papatayin ng masama. David, huwag pansinin! Palabasin na sila! Kung manatili sila, magulo ang ospital. Copy. Itigil nyo! Ginoong Carter, narito na po kayo. Wala kang mata? Alis dyan! Ginoong Carter, ako. Ginoong Lin, pasensya na po. Nagtagal po ako. People's Hospital? Hindi ba yan sa ilalim ng Mido Group? Daniel, kuha mo ang direktor ng People's Hospital. Kailangan ng tatay ko ng operasyon. Oo, papunta na ako dun. Pasensya na po, Ginoong Lin. Hindi ko po alam na tatay niyo po siya. Wag na. Agad niyong gamutin siya. Billison! Richie, anong tawag nila sa'yo? Ina, mayaman na ako. Marami na ang nagtatrabaho sa akin. Matapos ang operasyon ni tatay, dadala ko kayo sa lungsod. Oo nga, sa tabing ilog, may villa ako. Kayo dalawa, pwede doon tumira. Magpahinga ka. Matibay ang tatay mo. Magiging maayos din siya. Doktor, kumusta ang tatay ko? Ginoong Lin, ang kondisyon ng tatay mo ay hindi malala. Ang totoo, Sabihin mo na. Huwag itago kay Ginoong Lin. may problema ang puso niya. Matagal na itong sakit. Sa ngayon ay hindi masyadong apektado, pero maaring bumalik kahit kailan. Kaya, may paraan ba para tuloy ang gamutin ito? Ang pera ay hindi problema. Ginoong Lin, sa kasalukuyang teknolohiya, mahirap gawin. Ngunit pwede kang bumili ng mga health supplement. Maaring palakasin ito ang puso at mapagaan ang sakit. Suple, paano naman ang power up pill? Gagana ba? Dapat, di ba?
Tatay, inumin mo ito. Kumusta ang pakiramdam? Anong binigay mo sa akin? Parang may init sa buong katawan. Parang gumaling na ako. Hindi na kailangan dito. Huwag madaliin. Manatili ka dito at magpahinga pa. Umalis ka lang kapag sinabi ng doktor na okay ka na. Ulit-ulit kong sinasabi sa iyong ina na huwag sabihin sa iyo. Hindi ko akalain na sasabihin pa rin niya. Tatay, emerhensya ito. Kung may nangyari sa'yo, ano ang gagawin namin ni Ina? Ang ganda ng kuwartong ito. Mahal din siguro ang bayad dito, no? Huwag mag-alala sa pera. Wala akong maraming bagay, pero may pera ako. Nagdesisyon kami ni Ina. Kapag lumabas ka, dadalhin ka namin tumira sa lungsod. Mahal, nagtagumpay na ang anak natin. Hindi na tayo maghihirap pa. Ang mga malalaking boss at pati direktor ng ospital nagpapakumbaba kay Richard. Alam kong magtatagumpay siya. Ang power-up pill na, ito talagang malakas. May 4 pa akong pills. Bigyan ko si Ina at si Yvette para alagaan din nila ang kanilang kalusugan. Ano, Ra? Hindi ako humingi ng kahit ano sa'yo. Ngayong beses. Tatay, di ba lagi mong sinasabi na ayaw mo ng arranged marriage? Kaya bakit mo ginawa ang ayaw mo? Ako. Alam ko ang intensyon mo. Wala ko pakialam sa Stevens Group. Gusto ko lang kasama ang mahal ko. Okay. Richard, bakit ka nandito? Nagdala ako ng gamit. Nasa bahay na ba si Genome Stevens? Perpekto. Tawagin mo si Genome Stevens. Anong balak mo? Tiwala lang. Pumasok ka muna. Congratulations! Nag-trigger ka ng mission. Tulungan si Matthew makuha ang panlabas na proyekto ng Rin at makakakuha ka ng reward. Dati akala ko, ang sistema mga tungkol kay Yvette lang ang task. Ngayon, mukhang ang anumang task na may kinalaman kay Yvette ay matrigger. Ngunit ano ba talaga ang panlabas na proyekto ng Lynn? Kaya ito ang boyfriend ni Yvette. Bakit parang pamilya siya? Nandito ka para kay Yvette? Mas eksakto, nandito ako para sa inyo. Ah? Nang sakali, nakakuha ako ng magagandang suplemento. Dinala ko ito para tulungan kayong maging malusog. Suplemento? Nakita mo lang sa TV o online at binili mo, di ba? Kaya hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Genome Stevens, effective po ito. Subukan niyo po. Wala na lang. Matapang ang amoy nito. Sa amoy pa lang, ramdam ko na ang ginawa. Ganito ba talaga kagaling? Ang pill na ito ay napakabirang. Binayaran ko ng malaki. Sinasabi na ito ay nagpapalakas ng kakayahan. Ang bata ay walang modo. Hindi ako manloloko. Gusto ko talagang makita kung ang bagay na ito ay kasing galing ng sinasabi niya. Bakit may init na sumasama sa katawan ko? Wait, parang bumalik ng lakas ko. Ang lahat ng galing sa sistema ay dekalibre. Genome Stevens, nag-aalala ka ba sa panlabas na proyekto ng Lynn? Paano mo nalaman? Wala nang alalahanin kung paano ko nalaman, Ginoong Stevens. Sa lahat ng alam mo, baka makatulong ako sa'yo. Nalaman mo kay Yvette, di ba? Ngunit, ang panlabas na proyekto ng Lynn, kailangan ng malaking pondo. Kaya, hindi ito kayang... 1 billion lang? Akala ko kailangan ng daan-daang bilyon. 1 billion. Tutulungan kitang ayusin niyang kaagad. Hindi pwede. Ano ang gusto mo? Pwedeng ibigay ko ang pera. Ngunit, walang hinihingi. Bakit? dahil si Yvette ang girlfriend ko at ikaw ang kanyang ama. Ganun lang. Yvette, alam mo naman kung anong ugali ng tatay mo. Bakit mo hinayaan si Richard na mag-isa sa kanya? Paano kung sila mag-away? Sabi ni Richard, gisingin ka rin. Di ko rin alam kung anong tungkol dito. Nakalimutan ko na. Tatay,
Richard, ano kayong? Nandito ka na. Supplements ito. Galing sa manugang natin. Maganda ang epekto. Kumain tayo ngayon. Manugang? Ina, seryoso ba si tatay? Si Richard ay talagang kakaiba. Ma'am, Yvette, then kung wala nang iba, umaalis na ako. Yvette, ihatid mo si Richard. Pinapariwa ka ba? Anong pinagsasabi mo? Subukan mo. Itong... Pakinggan mo. Di ko akalain na ang pill na ito ay ganito kagaling. Parang pinatana ko ulit. Hindi mo mabibili ito nang wala pang bilyon. Kaya. Ibig sabihin, approve ka na kay Richard na yon? Yung panlabas na proyekto ng Lynn, siya ang nag-handle para sa akin. Seryoso? Yun ay kulang sa pondo ng mahigit 1 bilyon. Si Richard binigyan ako ng 20 bilyon. Sabi pa niya, kung kulang, just keep asking him. Marahil hindi mo alam. Yung 20 bilyon ay barya lang sa kanyang account. Oh my God! Kaya, ang anak natin, talagang nakuha ang jackpot! Bilisan mo, Atara! Balik na tayo sa kwarto! Halika! Go! Go! Richard, paano mo nagawa yon? Sa tingin ko, mabait si tatay mo. Hindi siya katakot-takot tulad ng iniisip mo. But... Di ba sinabi ko na? Ikaw na ang girlfriend ko. Ako na ang bahala sa mga hindi mo kayang problema. Dahil, nandito lang ako. Palagi. Sige, oras na bumalik. Narinig ko sa school may sports day daw. Ikaw ba sasali? Siyempre. Kaya ako, nandun ako para suportahan ka. Sa ngayon, parang sa isang suntok, mamatay ang baka. Para sa sports day, ano bang event ang dapat kong salihan? Mga bata, para sa sports day, gusto kong lahat mag-sign up at talagang lumahok. Rep ng sports, kuha ang listahan pagtatapos ng klase. Klase tapos na! Richard, nasabi mo na ba kung anong sasalihan mo? Di ko talaga alam ano pipiliin. Pero parang panalo ako sa kahit ano. Richard. Tigil lang yabang. Pinapayag ko, mayaman ka. Pero ito ay sports meet. Ang usapan dito ay pisikal na lakas. Yvette, bakit lagi may? Makulit na lang ako sa klase natin. Oh, nakakainis! Bagong misyon, coach, sumali sa sports day at makuha ang pag-encourage ni Yvette matapos may reward ka. Alam ko na, sinadya kong huwag mag-sign up. Hintay lang dito. Ethan, sign me up, will you? Sige. Anong events? All of them! Anong sabi mo? Di ko kayang gawin lahat. Pwede, sure. Ngunit ang ilang events ay magsisimula ng sabay. Ganito ang usapan. Ako na ang mag-aayos ng oras. Pero kahit ganun, mahigit 10 events pa rin. Walang problema. Clarify natin muna. Kung lahat ay isinasali mo, kailangan mong gawin lahat. Deal. Maraming events. Kayang-kaya ba ng katawan mo? Siyempre. Tiwala lang. Ang galing mo. Richard, kailan ka babagsak? Richard! Kaya mo yan! Richard, huwag mong sabihin na balak mong manalo sa palaro ng paaralan. May problema ka ba ron? Ang lalaking to, parang nakakatawa. Ang palarong to, sinasabing para sa buong paaralan na sumali. Pero sa totoo lang, para lang sa amin sa sports team na sirain ng record. At ang mga katulad mo ay mga extra lang sa aming kaluwalhatian na aming durugin. Frank, parang langaw ka ba? Mamatay ka ba kung hindi mo ako inisin? Hey! Kayo! Well, mantaya tayo. Kung manalo ako ng unang pwesto, kayo dalawa umalis sa sports team. Deal? At kung natalo ka? Nakita niyo ng kotse ko, di ba? Kung natalo ako, ang kotse na yan ay sa inyo. Seryoso ka ba ron? Siyempre, gusto ko ang ideya. Deal! Tanggap namin ang taya. Si Rich ay talagang po. Nag-arera siya sa sports team, sa sprint. Gusto mo bang ipamalas ang mamahaling kotse mo?
Gusto kong makita, pag nawala ng kotse, kung paano ka magpapalas. Kuya, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung manalo kayo, Huwag mag-alala. Frank, may share ka. Abangan mo! All runners, get ready! On your marks! Tingnan mo ang bata. Tracksuit lang, walang spikes. Gusto pa makipagkarera. Ang katawa-tawa. Hey, later, ipapakita ko sa'yo ang tunay na bilis. Okay. Set! Wow, ang bilis! Go, go! Come on! Kaya mo yan! Ang bilis ni Richard! Come on, Richard! Come on! Wow! Richard! 100 metro, 9.88 segundo! Imposible! Level na yan ang national team! Ang katawan na binigay ng sistema ay nakakabaliw. Kung hindi ako napigil, baka nasira ko na ang world record. Dapat magpahinga ako mamaya. Baka kasi masyadong nakakatakot. Richard, gusto mo sumali sa city team? O kaya sa national team? Tutulungan kita. wala pong kailangan, sir. Hindi po ako interesado. Salamat po. Kayo dalawa. Naalala nyo ang ating deal, di ba? Kuya, wag mong sabihin sinadya niya talunin ni Richard. Paano niya? Pinatalo mo kami! 9.88 yan! Pinilit mo kami na taya sa isang baliw! Anong iniisip mo? Nag-steroids ba siya? I mean, 10.88 baka steroids, but 9.88. Try mo dito! Richard! So, hindi ako nagsinungaling, di ba? Richard, galing mo! Nainsan ng 8 segundo. Pwede ka sa national team. Dapat nag-sign up ka na lang sa sprint ng track and field. Pero malamang wanang oras uminom. Dahil sisimulan na ang shot put. Alis na ako. Good luck! Richard, cheetah ka ba? Bilis mong tumakbo! Pero pag sumali ka sa shotput, parang sinabi mong gusto mong mamatay. Leo, asa ka na? Relax ako. Ang may record sa shot put. Yeah, walang makatalo sa akin. Let's go! Richard, maswerte ka lang. Natalo mo yung dalawa sa sports team. But... si Leo, ang haring shot put. Walang paraan kang makatalo. Kung gusto mong pumayat, tingnan mo sa salamin. Ano ibig mong sabihin? Yung ngiti mong nakakadiri. Ako, parang hindi makakain ng kahit ano. Si Leo, di ba? Ano? Bakit hindi tayo magtaya din? Anong taya natin? Shot put, syempre. Kung manalo ako, suntukin mo siya para sa akin. Kung matalo ako, bilhan kita ng 10,000 chips. Seryoso ka? Siyempre! Hindi. Leo, ako. Hindi ka pa rin naniniwala? Here. Emre, tiwala sa'yo. .28 metro. Leo, napabdapo mo ang iyong record at pati na rin napabdapo mo ang record na kolehiyo. Buti na lang. Nasa galing si Leo. 10 kumpat ng pulapak metro, pambansang record. Loser. Walang paraan kang manalo. Ang lakas niya. Ngunit, hindi ko alam kung paanong physical na boost ng sistema sa akin. Bakit ganun gaan? Parang kayang-kaya. Ko itong itapo nung 30-42 metro. Basura ka pa rin! Kung hindi mo kaya, umupo ka na lang. Sir, paano kung aksidente kung matamaan? Itapon ng tuwid at hindi ka matatamaan. Ang field na to, 25 metro ang haba. Kahit world champion, hindi aabot doon. Huwag kang lumapit! Huwag kang masyadong lumapit! Ang layo ay lampas 25 metro na. Isang tao ba talaga siya? Leo,
Naalala mo ba ang taya natin? Bro, chill, mananatili ang aking salita. Ibig kong sabihin, sadyang nahirapan si Frank na yon. Kung gumaling na siya, siguradong tatadyakan ko siya. Deal. Richard! Billy-san, mag-uumpisa ng high jump. Alam ko! Wait, Siya, sumali sa lahat ng events! Seryoso, iiwan niya tayong lahat sa likod! Grabe, binasag niya na naman ang record. Richard, tubig! salamat. Umalis na tayo. Oh, tara. Grabe, ang galing niya. Richard, hintay ka lang. Hindi kita papatawarin. Papatayin kita. Kayong, ano nangyari sa'yo? Buti at dumating ka. Ano na ang desisyon mo sa pinag-usapan natin? Sa itsura mo, yung binanggit mo, sinaktan ka na naman? Huwag kang makialam. Tatanungin lang kita, kasama ka ba o hindi? Kayang-kaya ko. Pero, gusto ko ng dadag. Ayokong maging gulo-gulo katulad mo. Sige, pero gawin mong malupit. Ayoko makabangon ang lalaking yon. Kahit yung mga matatandang mayaman, kayang-kaya ko sila. Lalo na yung simpleng estudyante. Sapat na, ang pera. Ilipat mo sa card ko. Richard, pagkatapos ngayon, mawawala ka na kay Yvette. Richie, naging bida ka talaga ngayon. 11 record ang nasira mo, at ang klase natin may 11 ginto. Bakit ka ganito kagaling? May hindi ka bang kayang gawin? Para maging eksakto, ang sistema ang galing. Hindi ako... Yaya ka ng nanay ko kumain sa bahay namin na yung gabi? Kahapon lang ako doon, di ba? Oo, dahil ikaw ay napagbati ng tatay ko. Nang umalis ako para sa paaralan, ang tatay ko ay paulit-ulit na binanggit ang pangalan mo. Maaga siyang gumising ngayon. Maaga talaga? Huwag mong sabihin na buong gabi siyang abala. Ano, Ra? Wala. Pupuntahan ko ang sasakyan at susunduin ka. Okay. Hey, guwapo. Kilala kita. Guwapo, pakinggan mo ang sarili mo. Paano mo ako kilala kung hindi tayo nagkita? Ilang date pa lang, siguradong makuha ka. Nilalandi mo ako? Pangkalahatan, oh. Wala akong interes sa'yo. May girlfriend ako. Hey, guwapo, wait lang. Kakaiba. Ngunit sa totoo lang, anong lalaki sa mundo ang hindi naglalandi? Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang makuha ang isang kolehiyong lalaki. Richard, gabi na. Kailangan mong uminom pa ng kaunti sa akin. Ginong Stevens, ano ang magandang balita? Well, may isa akong plano na proyekto. Total budget 15 bilyon. Sa una, kulang kami ng 10 bilyon. Kaya naglibot ako humihingi ng 10 bilyon. Ngunit ngayon, biglang sumulpot ang isang kumpanya, halos nakuha ang proyekto sa akin. Maswerte, binigyan mo ako ng dagdag na 10 bilyon. Doon lang ako nakakuha ng panlabas na proyekto ng Lynn. Oh, maraming salamat sa iyo. Ngunit Richard, sabihin mo, napakabata mo. Paano ka nakakuha lang napakaraming pera? Hayaan mong sabihin ko, hindi tayo dapat gumawa ng ilegal, ha? Tama. Huwag kayong mag-alala. Ang lahat ng pera ko ay galing sa legal na pinagmumulan. Dahil nandito din si Yvette na yun, magiging direkta na lang ako. Sa ngayon, ako ang pinakamalaking shareholder ng Mido Group. Ako ang may-ari ng 60% ng shares ng Mido Group. Ano? Mido Group? Ang pinakamalaking conglomerate sa buong probinsya. Worth hundreds of billions. Ikaw ang pinakamalaking shareholder. Ibig sabihin, Ang mga rewards ng sistema, hindi na tukol sa pera. Kung hindi, siguro may trilyon na ako ngayon. totoo, ang mga bayani ay laging bata. Noong ikaw ay ganyan edad, nagsisimula pa lang ako sa negosyo. Ginong Stevens,
Huwag po niyong sabihin yan. Ang akin ay kay Yvette. At dahil ikaw ang ama ni Yvette, ibig sabihin, ang akin ay iyo rin? Ang kulit mo. Halika, uminom tayo. Richard, hintay lang. Malapit na. Sisiguraduhin kong masisira ka. Richard, hindi mo kailangan si Yvette maghatid. Hindi na. Late na rin. Tatawagan ko na lang ang driver. Sige. Kung maghatid si Yvette, mag-aalala lang ako sa kanya pag uwi. Sige. Walang pormala na. Wala ngayon, parang sarili mong bahay dito. Pumunta ka, kahit kailan mo gusto. Opo. Tama Richard. Kailan pwede kang kausapin ang iyong mga magulang para magkita tayo? Usapan na ang inyong kasal. Nanay naman, hindi pa nga kami nakagraduate. Walang problema. Pwede muna kayong magkasundo, tapos magpakasal pagkatapos ng graduation, okay? Tama. Ma'am, susunod ako sa iyong desisyon. Kakausapin ko ang aking magulang. Pinag-iisipan ko silang imbitahan sa villa sa tabing ilog. Sa ganung paraan, mas madali para sa aming pamilya na bisitahin ang isa't isa. Makanda. Okay na. Sige, aalis na ako. Hey, guwapo! Coincidence, nagkita na naman. May kagat? Matagal ka na dito? Kaya, sino ang nagpadala sa'yo? Sino ang nagpadala sa'yo? Oh? Pogi, anong sinasabi mo? Halos hindi ko maintindihan. Sapat na. Pareho na tayong matanda. Huwag kang magpanggap. Charlotte Chase, professional na kabit. Kayong dalawa, di ba? Kailan ako nagkamali? Masyado kang agresibo. Sige, ayoko mag-aksaya ng oras. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Hey, Pogi, alam mo ang rules. Sa trabaho ko, hindi kami snitch. Trisha, Ano? bibigyan kita ng life 100 sabon. Sabihin mo sino nagpadala. Frankly, kaklase mo siya. Si Frank ang nagpadala. So much for professional ethics? Binayaran ako ni Frank ng 20k para akitin ka. Bibigyan mo ako ng 500k. Bakit ko pa aalalahanin ng ethics? Pogi, magdagdag ka ng 9K at sasama ako sa'yo ngayong gabi. Wow, stop! Wala na kailangan. Ganito ang deal. Magdagdag ako ng 100k. Tulungan mo ako. Richard, parang hindi mo mapigilan ang sarili mo. Totoo, iniisip ko, pagkatapos nito, iiwan ka ba ni Yvette? Yvette, labas muna tayo. May sasabihin ako. Bakit hindi mo sabihin dito mismo? Well, Halika, baka magkailangan tayo. Paano magkailangan? Si Richard ang boyfriend ko. May karapatan siya malaman ng lahat tungkol sa akin. Yvette, sinabi mo mismo, kaya sasabihin ko na lang, sa harap ng lahat. Yvette, kahapon, nakita na kaibigan ko, si Richard na may kasamang babae at may litrato pa. Tingnan mo, Great! Totoo ba? Parang hindi ganoon si Richard. tama. May reyna ng campus na siya. Bakit pa niya hahabulin ng ibang babae? Frank, hindi mo ba binabaluktot ang kwento? Hindi! Anong sinasabi nyo? Hindi ko gagawin yan! Sasabihin ko ba yan? Walang ebidensya? Oh, tingnan nyo! Si Richard yan, di ba? Ito yan. Diba? Si Richard yan, diba? Wow. Tama, di ba? Grabe! Si Richard talaga yan? Richard, mababa ang tingin ko sa'yo. Alam ng lahat na mayaman kayo, pero hindi mo pwedeng lokohin si Yvette. Oo nga, walang hiya. Richard, this time, tapos ka na. Richard, magsalita ka. Hindi ka magpapaliwanag. Walang ipapaliwanag. Galit ka lang dahil nahuli kita, kaya sumuko ka na. Yvette, nakita mo rin, si Richard hindi mapagkakatiwalaan. Kung kaya niya to ngayon, baka... Sapat na! Frank, patuloy kang napapagulo sa amin ni Richard. Ano talaga ang gusto mo? Hindi, Yvette. Ako.
May litrato ako! Si Richard! Siya! Selfie lahat to. Hindi mo ba sinabi na ipinadala na kaibigan mo? Ano? Kaibigan mo ba ang babae sa litrato? Hindi! Yvette, pakikinggan mo ako. Hindi ko kilala tong babae. Hindi ko talaga kilala siya. Ah, ganun? Sabi ng babae, sinadya mong ipa-acting siyang manligaw sa akin para makapaggulu-guluhin kami. Seryoso, para sa akin? Ang sinabi ni Richard mas kapani-paniwala. Tama! Ang pangalan ni Frank sa klase ay basura na. Ako? Hindi! Kayong! Wag mong baliktarin! Hindi ko talaga kilala siya! Frank, nung kailangan mo ako, kilala mo ako. Ngayong tapos ka na sa akin, hindi mo na ako kilala. Tama? Kayong! Putang ina! Lumitaw na yung mismong babae! Ang totoo ay lumabas na. Ngunit seryoso, saan gaano si Frank? Tinontrata pa niya para sirain si Richard. Kayong! Bakit tayo nandito? May kapal kayong tanong. Sumumpa ka ng 20k, pero 10k lang binigay mo. Yung 10k pa? Na-delay ang padala! Di ko narinig na bayad in installment para kumuha ng tao para duwin ang kalokohan mo. Frank, nung lumapit si Charlotte, agad ko sinabi kay Yvette at iniulat ko rin ito sa tanggapan ng akademikong gawain. Dahil sa ginawa mo, napagpasyahan nila na ipatanggal ka sa paaralan. Kayong! Anong sinabi niyo? Richard, kaklase tayo. Hindi mo ako pwedeng gawin to. Frank, ginawa mo to sa sarili mo. Oo, si Richard at Yvette hindi nila ginugulo ang sinuman. Ngunit ikaw, palaging ikaw ang gumagawa ng gulo. No, ikaw, nang frame kay Richard, iniisip mo ba to? Hindi. Hindi ako pwedeng ma-expel. Kung ma-expel ako, patay ako sa magulang ko. Richard, alam ko mali ako. Paki, bigyan mo ako ng pagkakataon. Di ko na ulitin. Habulin si Yvette. Okay? Nung sports meet, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo pinaalagahan at lalo ka pang lumala. Ikaw! Ang may gawa nito! Ang nangyari sa'yo ay nararapat lang para sa'yo, Frank. Bitiwan mo! Hindi! Bitiwan mo! Hindi! Kung hindi ka mag-promise, hindi kita bitawan! Bitiwan mo! Hindi! Paki, di ba sinabi ko na ito sa'yo dati? Tumayo ka? Leo, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Pinangako ko kay Richard na papalo kita para sa kanya. Noong una, dahil nasugatan ka, sinabi kong hintayin kang gumaling. Ngunit ikaw, bata, talagang humihingi ka ng gulo. Sumama ka! Hindi! Hindi ako sasama! Mali ako! Kung ganon, umaalis na ako. Sige, itatransfer ko ang pera sa iyong card. Iwala ko sa'yo. Aray, masakit yan! Maganda ba siya? Bakit hindi ka sumama sa kanya? Hindi ba sabi ng lahat, meron akong napakaganda na kasintahan? Bakit manliligaw pa ng iba? Parang kasi, may gusto ka talaga sa kanya. Hindi ako. Halika, tayo na! Ulit na naman silang nagpapakilig. Congratulations, new mission trigger. Simula nang matapos ang sports meet, wala na akong natanggap na bagong task. Akala ko nag-strike ng sistema. Ano? Gabi na, sumama ka sa akin sa ospital? Umalis na ang tatay mo? Plano ko dalhin ng aking magulang sa villa sa tabing ilog. Okay, sasabihin ko sa pamilya ko mamaya. Kakain-kaya ng gabi, di ba? Congratulations, host. Mission to quit. Nagkasaykas, mission to itarapay na gusto na rin ang buwan para sa kaya. Sa ibang araw na lang, ha? Gusto ko muna sanayin ng aking magulang. Tatay, wala pa bang reply si Matthew? Tingnan mo nga, cellphone lang. O babae ang iniisip. Wala ka bang magawa? Come on, tatay. Ikaw pa rin ang nagpapatakbo ng pamilya. Kaya pwede akong magpahinga. Tatay, pwede mo bang tanungin ulit? Walang tanong! BA ka ba? Si Matthew ang nakakuha ng panlabas na proyekto ng Lynn. Ano? Di ba bankrupt na ang Stevens Group? Paano nangyari? Si Matthew sobrang lumampas na ngayon. Sabi niya pag-iisipan niya. Walang sagot sa akin. Tapos lihim kinuha ang panlabas na proyekto ng Lynn. Di ba obvious? Takot lang na maagaw ko? Walang respeto! Kaya tayo! Walang alam! Kinuha nila ang panlabas na proyekto ng Lynn at nasa balita na sila ngayon. Kung lalabas tayo ngayon, hihingi lang tayo ng gulo. Tatay, Yvette. Yvette, mapapahamak ka sa babae.
Wala akong pakialam sa love life mo. Ngunit narinig ko na si Yvette may boyfriend na. Ano? Batang pasaway. Sabi ko ayos lang ako. Di mo pa maniwala. Ginagawang malaking bagay. Paano kung tawanan tayo ni Yvette? Tatay, bagong labas ka lang. Bilang anak, kailangan kong ipakita na alaga ako. Halaga mo yan. Wala ka lang magawa at nagsasayang ng oras. Ginoong Lin, handa na ang sasakyan. Kita mo? Pinag-abala mo pa si Ginoong Taynor. Wala ba siyang sariling trabaho? Ginoong Lin, mabuting anak lang po si Richard. Lahat kayo, nasa panig ng batang to. Sapat na, tatay. Uwi na tayo. Wow. Richie, ito ba ang binili mo? Ang sosyal naman. Kung malaman nila, may bilyon-bilyon pa ako at shareholder ako ng Mido Group, baka mawalan sila ng malay. Para mas mabuting sabihin ko ng dahan-dahan. Congratulations, host! Sistema na trigger. Mandigaw kay Yvette sa harap ng iyong magulang. Kung matapos mo, Sistema, biglaan mo to. Wala man nang akong handang singsing. Paano mag-propose? Wait, ang reward ko ay puso ng karagatan. Handa na ba para sa akin? Sige, putang ina, Sistema. Marunong ka din pala. Richard, kaya mo to. Go! Richard, ano ang ginagawa mo? Wala. Nandito ka? Sinabihan ko si Yvette na pumunta. Bakit hindi mo siya sinamahan? At sa halip na tatago ka dito? Ano yan sa kamay mo? Pakita mo! Wala lang. Ina, huwag! Itong kwintas na to galing sa auction kanina. Ang puso ng karagatan na nagkakahalaga ng bilyon. Kaya pala napakaganda. Ang kwintas lang na to, ganun kalaki ang halaga? Ma'am, kung i-convert mo sa USD, kailangan mong i-multiply ng 10. Richie, bakit mayroon ka ng kwintas na ganito kamahal? At bakit mo itinago kanina? Ikaw! Hindi mo ba balak gamitin ito para manligaw kay Yvette, di ba? Ano? Manligaw? Sino manliligaw? Apat tayo dito sa kwarto. Hulaan mo sino manliligaw? Richie, manliligaw ka kay Yvette? Oo, ngunit sira mo. Nanay? Paano ko siraan? Manligaw ka ulit! Jasper, maglaka tayo. Bigyan silang privacy. Halika. Richard, balak mo ba talaga manligaw sa akin? Yvette, alam mo ba, nung unang ako'y nahulog sa'yo. Nung unang kita natin, kung tama ang alaala ko, noon, ganito lang ang taas mo. Noon, ako ay duwag talaga. Lagi akong tumatakbo lang. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nung nakita ko na binubuli ka, agad akong tumakbo ng walang pag-iisip. Sa kasamaang palad, pagkatapos nun, hindi nakita sa aking panaginip. Ngunit sa kabutihan, dinidinig ng Diyos ang nasa puso natin. Alam niya na hinahanap kita. Kaya... Nag-aral tayo sa parehong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Yvette, sa totoo lang, ang pag-amin ko ay biglaan at medyo bastos. Ngunit sa kabutihan, naging tayo pa rin. Ngayon, maaari na kitang protektahan kahit hindi ako perpekto. Tulad nitong proposal, dapat may singsing ako. Pero ako, nagbigay na lang ng diamond necklace. Yvette. Pakasalan mo ako? Ooh! Yvette. Hayaan mong ilagay ko ang kwintas. Sige. Richard, alam mo ba? Sa totoo lang, noong maliit mong katawan ay tumayo sa harap ko.
Noon, tahimik kong napagpasyahan. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Masaya ako na nakita na matagumpay na nag-propose si Richie. Totoo, akala ko hindi ko na makikita ang araw na to. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi ba sinabi ng doktor na ang sakit ng puso mo ay tuluyan ng gumaling salamat sa gamot ni Richie? Mula ngayon, kailangan mo pa ring tulungan si Yvette alagaan ang bata. Tama ka. Mula ngayon, tapos na ang hirap natin. Oras na para mag-enjoy. Ginoong Ford, ito lahat ng impormasyon. Sa talunan na, si Richard. Sa buong lungsod o probinsya, parang walang mayamang pamilya Lin. Yung lalaking yan, may sira-sirang Ferrari, akala mo mayaman. May lakas ng loob niyang agawin si Yvette. Ginoong Ford, ano sa tingin mo turuan natin siya ng leksyon? Oo, parusahan siya. Ginoong Ford, huwag kang mag-alala. Tiwala lang, hindi na siya lalapit kay Binibining Stevens. Oras na. Makita si Yvette. Yvette, walang kailangang bilhin. Alam mo naman, hindi kulang ang mga magulang ko. Pa rin, makikita ang pamilya natin sa unang pagkakataon. Dapat may dalang ako. Hindi pwedeng lagi ikaw ang bumibili para sa pamilya ko. Sige, maghintay ka sa mall. Pupuntahan kita. Labas kayo. Sino kayo? Wala kang pakialam. Nandito kami ngayon para turuan ka. Umalis ka sa taong hindi mo dapat hawakan. Hindi kayo taga-eskwela ko, di ba? Wala akong pakialam! Go! Bugbagin siya! Sabihin mo na. Sino nagpadala sa inyo? Ang damit na ito ay talagang maganda. Dapat ay magustuhan ito ni Chinang Lin. Pasensya na. Pwede mo bang balutan ang mga damit na ito? Opo, bini-bini. Perfect. Thank you. Salamat. Yvette, pwede ba kaming mag-usap? Kilala ba kita? Let me introduce myself. Ako si Michael Ford. Yvette, gusto mo bang mag-dinner kasama si Michael Ford, ang anak ng chairman ng Ford Group? Tatay, ano ang sinabi mo? Pasensya na, hindi kami close. Aalis na ako. Yvette! Yvette. Ginoong Ford, any minute now, darating na ang boyfriend ko. Magpakita ng respeto. Yung walang kwentang lalaki. Nalaman ko na siya. Siya lang naman isang bagong mayaman lang. Hindi kanya nararapat o ang tirahan ng Stevens. Kayo niya ay hindi magtatagal. Ginoong Ford, naisip mo na ba? Ang iyong nalaman ay hindi eksakto? Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Ford, respetuhin mo siya. Yvette, ano bang nakita mo sa talunan na yan? Paano ako mas hina sa kanya? Sa puso ko, walang makakahigit kay Richard. Pati na rin, pinastos mo ang nobyo ko. Mag-sorry ka sa kanya. Ako? Mag-sorry sa kanya? Nang asar ka ba? Ako ang susunod na tagapagmana ng Ford Group. At gusto mo mag-sorry ako sa talunan na yan? Ang nobyo ko ay hindi talunan. Mag-sorry ka at umalis. At ipapanggap ko, walang nangyari. Kung hindi, pagdating ng nobyo ko, hindi siya magiging mabait. Yvette, napapariwara ka na niya. Hayaan mong sabihin ko. Ang nobyo mo, hindi darating ngayon. Kung gusto mong makita siya, baka kailangan mong pumunta sa ospital. Ano ang sinabi mo? Ang lumaban sa akin,
Ganito ang kalalabasan. Pinadala ko ang mga tauhan ko para turuan siya ng leksyon. Sa ngayon, malamang sinasaktan na siya. Ano ang nakakatawa? Ang sinasaktan niya yon ay malamang ang mga tauhan mo. Tama si Yvette. Ginoong Ford. Ang pangit ng tauhan mo. Ginoong Ford, di ba? Alamin ang lugar mo. Sayang, hindi mo alam. Ano ang ibig mong sabihin? Nang imbestigahan mo ako, hindi mo man lang tiningnan kung sino ang nagpundo sa Stevens Group sa panlabas na proyekto ng Lynn. Ikaw? Huwag mong sabihin na ang bilyon-bilyong pondo na yan ay galing sa'yo. Oh, ako yun. Alam ko. May pera ka. Ngunit ang utang ni Matthew sa panlabas na proyekto ay 1.5 bilyon, hindi 150,000. Para sa katulad mong tao, siguro may pera ka. Maniniwala ka man o hindi, isang tawag lang, mawawala lahat sa'yo. Michael! Sapat na! Hindi ka nahihiya? Sinabi ko na, hindi kita sasamahan. Hindi mo ba naiintindihan? Yvette, binigyan na kita ng pagkakataon, di ba? Sige, papakita ko sa'yo. Mayroong palaging mas magaling. Hayaan siyang tawag. Oras na ayusin ang gulo na to. Kung hindi, ang nobyo ko nasa isip ng iba, ang pakiramdam ay masakit. Sige. Hello? Ginoong Chase, may nananakit sa akin sa mall nyo. Oo. Pwede ka bang pumunta? Dalhin mo ang ilang tao. Ang mga bagong yaman tulad mo, hindi ninyo maiintindihan kung gaano kahalaga ang koneksyon. Ano? Kung tama ang alaala ko, ang mall na ito ay pag-aari ng Mido Group, di ba? Meaning... Ginoong Chase! Sumunod po dito! Patay ka na! Talunan! Ginoong Chase, pasensya na po na pinapunta ko kayo sa gitna ng pagkasalubong. Ginoong Ford, huwag po ninyong sabihin. Ang pamilya ninyo ay isa sa aming pinakamalaking kliyente. Walang kwenta! Ang tapang kong gambalain si Ginoong Ford! Pakinggan mo, hindi kami ang tipo na walang rason. Siraan ng paa niya, itapon siya. At ako... Sumilence! Ano? Ginoong Chase? Ako ay mula sa Ford Group. Walang kwenta! Sumilence! Kalimutan mo, kahit ang tatay mo ay mapapalo. Chairman Lin. Chairman? Tinatawag na chairman ni Ginoong Chase. Pwede lang yan si Mido Group, ngunit ang bata nito. Ginoong Chase, nagkamali ka ba? Basura lang tong batang to. Paano siya maging... Basura? Sino ka sa tingin mo? Mas malala ka pa sa basura, pati buong pamilya mo! Ginoong Lin, pasensya na. Di ko alam na ang batang ito ay humahabol sa iyo. Kung alam ko lang, walang lakas ng loob. Kaya, malapit ka sa pamilya Ford. Ginoong Lin, huwag kang magkamali. Ang Fords ay isa lamang sa mga kasosyo ng mall. Kaya medyo kilala ko sila. Huwag na kayong makipagnegosyo sa kanila. Bakit naman? Kahit galing ka sa Mido, hindi mo pwedeng bawiin ang kontrata. Kung kumalat, masisira ang Mido. Mido na nagwakas sa isang bankrupt na kumpanya. Paano masisira ang reputasyon namin? Kami ay nag-iwas lang sa mas malaking paggalugi. Kidding? Whatever. Ang pamilya namin ay kilalang kilala. Hindi kami basta-basta mababang karote. Hello? Padahan kita ng 200 bilyon. Yeah. Right. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong mabangkarote ang pamilya Ford. Richard, hindi mo pwedeng gawin to! Biro ka lang? Sasabihin mo lang hindi, tapos ayos na? Kapatid, pasensya, umamin ako. Ang kasalanan ko. Alam mo naman, sa mundo natin, walang atrasan. Patuloy kang nanliligaw sa aking nobya. Akala mo, madaling saktan? Hindi. Totoo, hindi ko alam na siya ang nobya mo, di ba? Sinabi na ni Yvette. Hindi ba't sinigaw mo? Napaparusahan mo ako? Ginoong Ford, palaging ipinapamukha ang yaman mo, di ba? Kung ako ay walang kwenta, takot ako na ang nobya ko ay baka nasa iyo na ngayon. Hindi ko lang alam.
kung sino ka. Kung hindi, Gino Ford, kahit sino ka man, babayaran mo ang ginawa mo. Sa aking pagbibilang, natapos na ang 10 minuto. Unang mutang na noob! Matagal ko na sinabi, mamatay ka dahil sa babae. Ang Ford Group natin ay tinamaan ng Mido Group at opisyal na tayo ay bankrupt! Paano nangyari to? Congratulations, host! Sistema ng Trader. Maputida ng PDA kay Yvette sa publiko. Kapag natapos, makakakuha ka ng random na reward ng sistema. ang sistema, patuloy akong pinapagawa ng mga walang hiya. Yvette. Yung dalawa napapakitang gilas ng pag-ibig. Kinagiliwan lang kayo. Nagpapainis pa. Fair ba yan? Richard, ano ang ginagawa mo? Gusto akong malaman ng lahat na ikaw ay akin. Okay. Si Yvette ay mahiyain pa rin sa harap ng ibang tao. Congrats, host. Mission complete. Reward, $999.9 billion cash. May send na sa bank card mo? Ano? Mangyaring tignan. Matagal na hindi ako binigyan ng cash ng sistema. Hindi ko inakala na magiging ganito kalaki ngayon. 9,999.9 billion. Pwede na ako magpahinga na lang. Richard, bilisan na tayo. Ang mga magulang natin naghihintay na. Mr. Lin, kaya ang ibig mong sabihin, ininom mo rin ba ang pill na yon? Oo. Richard, Sahan, binigyan ka rin niya. Ang mga bagay ngayon ay kamangha-mangha. Pakiramdam ko ay mabaliw ako ngayon. Sabi ng mga tao, mga lalaki manatiling mga bata hanggang sa mamatay sila. Ang dalawang iyon matandang lalaki. Huwag kailanman pagod sa pag-uusap ang kanilang mga paboritong paksa. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Inay, tatay, narito kami. Sir, ma'am, pinili ko ilang mga regalo para sa'yo. Sana'y magustuhan mo sila. Ikaw na babae, bakit ang dami mong binili? Hindi mo dapat... Rosalie, ito ang kanyang paraan na pagpapakita na nagmamalasakit siya. Kunin mo na lang. Miss Jones, gamitin ang mga pangalan ng alagang hayop para sa aking ina. Kailang ginawa ng tatay ko at si Mr. Stevens ay nakakakuha ng napaka-chummy. Tatay, nanay, parang masaya kayong nag-uusap ni Ginoong Stevens at Binibining Jones. Oo naman, ngayong nandito ka, bago kumain, sabihin mo ang plano nyo sa pagkasal at sa kasal mismo. Plano namin magpakasal sa 3 araw. Matapos magtapos, saka kami ikakasal. Bobong bata, ang bagal mo. May 1 taon at kalahati pa bago kayo magtapos. Si Yvette ay napakaganda. Hindi ka ba natatakot na sa loob ng 1 taon baka may makakuha sa kanya? Ginomlin, pareho kaming naiisip na medyo maaga pa para magpakasal ngayon. Kaya, napagpasyahan naming hintayin matapos ang kolehiyo. Sa sinabi nyo, wala pong dapat ipag-alala. Sa mga taon na ito, hindi lang si Richard ang may gusto sa akin. Ako rin ang naghihintay sa kanya. Yvette, palagi mong pinag-uusapan yung batang nagprotekta sa'yo nung bata ka pa. Si Richard pala yon. Ang tadhana talaga. Sa totoo lang, hindi lang tadhana. Si Richard at ako ay magkasama dahil hindi siya sumuko. Yvette, si Richie, hindi ganun ka-perpekto. Kung patuloy mong papure, baka lumaki ang ulo niya at maging mayabang. Nanay, bigyan mo naman ako ng mukha. Richard, sa inyong kasal, respetuhin namin ang inyong desisyon. Hindi kami makikialam. Ngunit may isang tanong ako sa iyo.